Hello mga kabarangay! Mama Ganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 forever. Sabay po nating tunghayan ang sulat ng ating kabarangay na si Christy. Dito sa Radyo Nobela, kasama niyo po si Mama Ganda. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, ako po si Christy, 27 years old, isang engineer. Nakakuha na po ako ng board at pasado po ako. Nasa construction po ang business ng pamilya namin. Kaya naman nang makapagtapos ako ng kolehiyo, ay sa akin ibinigay ni Papa ang pamamahala sa negosyo namin. Ako po ang naging CEO nang makuha ko ang license ko bilang inhinyero. Mayroon po akong boyfriend, mahigit 1 taon na po kami. Nagkakilala po kami sa isang project ng kumpanya namin. Kami ang humawak ng paggawa sa isang beach resort sa may bandang south. Ang nagpagawa po ay may anak na lalaki na nagsimula ng magparamdam sa akin. Matagal ang naging construction ng resort kaya matagal po kaming halos araw-araw nagkikita. Uwian naman po ako, pero siya ay doon nakatira, malapit, dahil taga doon po ang kanyang tatay. May kayabangan ang lalaking tinutukoy ko, Mama Ganda. Pero ewan at kung bakit, parang na-attract pa ako sa kanya. Maganda ang naging transaksyon ng papa ko at ng father ni Van. Si Van nga po pala ang lalaking sinasabi ko. 30 years old na po siya. Siya naman ang eredero ng pamilya nila dahil tulad ko, nag-iisang anak din siya. Ang transaksyon pala ng mga magulang namin ay kasama na ang tungkol sa amin. Sinabihan ako ni Papa na sagutin na si Van dahil gusto din naman si Van ng magulang niya para sa akin. Kaya ayon, naging magkasintahan kami. Ako po si Christy at ito ang aking sulat. Van. Ha? Bakit? Hindi mo ba hihilahin ang upuan? Ay, oo nga pala. Sorry. Okay ka na? Salamat. Nag-order na pala ako in advance. Para sakto pagdating natin. Pero hindi umabot. Dapat pala mas inagaan ko pa ang pagtawag. Hayaan mo na. Mabilis na yon kung naitawag mo na. Tsaka masarap ang pagkain nila dito kaya sulit naman ang hintay. Oo nga. Kumusta ang resort nyo? Malakas siya kahit hindi summer. Maganda daw kasi yung lugar. Sabi ko, syempre, magaling ang gumawa eh. Binubola mo naman ako. Totoo nga. Sa katunayan, baka may kumontak sa inyo na magpapagawa din ng resort. Kaso, bandang north nga lang. O bakit may nga lang? Kasi malayo na ang north. Malapit lang yun. Pag sinimulan mo yun, syempre mas madalas na nandun ka. At syempre din, hindi ka balikan kasi nga malayo. Van, CEO na ako. Kaya may tao na papalit sa akin para tumutok. Ako naman, i-check ko siguro once or twice a week. Mababawasan pa din ang araw ng pagkikita natin. Teka nga, hindi pa nga tumatawag yung magpapagawa. Bakit pa natin inaalala na ang mangyayari? Mabuti na yung advance tayo mag-isip. Advance nga tayo pero sila hindi. Sigurado na yun. Kilala namin ang pamilya nila at malaki ang tiwala nila sa amin. Isa pa, gustong-gusto nila talaga ang pagkakagawa ng resort namin. Sana nga. Oh, kailan ba ako sumablay sa mga nirekomenda ko? Di ba? Natuloy naman yung building, yung condo at yung bahay nila Mr. Tang.
Oo, alam ko namang magaling ka sa sales talk eh. Magaling ako mag-talk, period. Oo na, ikaw na ang mabulaklak ang dila. Eh ikaw, kumusta naman ang business nyo? Ikaw na ang nagsabi na okay, di ba? Salamat sa mga recommendations. Kaya si Papa botong-boto sa'yo eh. Natural. Sa gwapo kong to, talaga namang mas gugustuhin niya magkapod din ng gwapo. Uy, anong apo agad ang sinasabi mo dyan? Doon din naman pupunta yun, di ba? Matagal pa yun. Bakit pa natin patatagalin? Mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Oo, pero kailangan paghandaan yun, no? Matagal na tayong handa. Maayos na ang business nyo at maayos na din ang business ko. Hindi lang doon, syempre tayo rin mismo dapat handang-handa na tayo. Handa na ako. Bigyan pa natin ng konting pagkakataon ng sarili natin. May duda ka pa ba sa feelings mo sa akin? Hindi naman. May duda ka pa sa akin? Ang sinasabi ko lang, kung handa na tayo ngayon, dapat itaas pa natin ang isang level. Dapat ma-reach natin yung level na hindi lang handa kundi handang-handa. May ganun pa ba? Oo naman. Okay. Matagal pa ata yung food. Gutom ka na ba? Medyo eh. Teka, ako na ang pupunta dun sa manager. Van, anong nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang. Nahilo lang ako. Gutom ka na nga siguro. Teka, masakit ba yung tuhod mo? Naitungkod mo sa pagtumba mo eh. Okay lang ang tuhod ko. Sakto nga siya eh. Ha? Anong sakto? Sakto ang pagkakaluhod ko. Ano bang sinasabi mo? Oh, Ano yan? will you marry me? Van, ano nangyayari? Nagpo-propose ako ng marriage sa'yo. Ibig sabihin, drama lang yung pagbagsak mo ng paluhod? Oo, Nakakainis ka naman eh. masakit na ang tuhod ko. Anong sagot mo? Siyempre, oo. Masarap ang pagkain sa restaurant na yon, pero mas lalo pa siyang sumarap dahil sa nag-propose sa akin si Van. Nung madinig ko ang palakpakan, ay nagulat ako na kasama ang mga magulang namin sa mga pumapalakpak. Planado pala ni Van ang lahat. Matapos naming magyakapan at mag-congratulate ang mga magulang namin, ay naupo na kami. Pag-uupo namin ay sabay-sabay isinerve ang mga pagkain. Pati yon ay kasama sa plano ni Van, kaya napaka-perfect ng proposal na yon. Habang kumakain ay pinagplanuhan na ang kasal. Siyempre may mga suggestion sa mga magulang namin. Yun na ata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Yun ang akala ko. Yun ang akala ko, Mama Ganda. Planadong-planado na ang lahat para sa kasal, pero may isang proyekto lang na kailangan kong tutukan. Sandali, bago ako tuluyang mag-concentrate sa aming kasal. Kaya bago ang mahabang bakasyon sa trabaho ay kinailangan kong ang puntahan ang site ng project ng kumpanya. Dahil nasa malayong lugar ito, minsan 2 o 3 araw bago ako nakakauwi. Isang linggo nga, bago ang kasal, nagpunta ako sa site at napag-isipan kong umuwi agad. Ang nangyari ay balikan lang ako. Dumiretso ako sa bahay ni Van para sorpresahin siya. Pero ako po ang nasorpresa nang makita kong mayroon siyang kasiping na iba. Gumuho ang mundo ko sa nakita ko, Mama Ganda. Hindi po ako makaiyak. Sa sobrang pagkabigla. Paalis na ako nang makita ako ni Van. Nilapitan niya ako na para bang wala lang sa kanya ang nangyari. Bakit ang bilis mong bumalik? Nagulat ka ba? Madalas 2 o 3 araw kang nawawala ah. Ewan nga kung bakit nung nasa site ako, parang hinihila ako ng paa ko pabalik. Kaya pala. Wag mo nang gawing issue yan. Ano? Hindi issue yan? May katabi ka sa kama. Hayaan mo na yan.
Hayaan? Kung aso ang katabi mo, hayaan ko. Ano babae? Hindi ka pa talaga aalis? Hindi ka nahihiya? Tama nga, huwag ka nang magsalita. Nakakahiya naman sa'yo kung ide-deny mo pa ang nangyari. Mag-ingat ka ha. Tama na yan. Halika, mag-usap tayo. Hindi pa ba tayo nag-uusap? Maupo tayo. Mas gusto ko nakatayo. Kalimutan mo na nga nakita mo. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Paano mawawala sa isip kong eksena nyo? May kasiping kang iba, Van, at ikakasal na tayo. Yun na nga, ikakasal na tayo. Kaya hayaan mo na ako. Kasi pag nakasal na tayo, hindi ko na gagawin yan. Hayaan mo na ako magsawa. Ako nga sa unang pagkakataon palang nagsawa na. Nakakasawa palang tulad mong walang pakialam sa nararamdaman ko. O sige, para matapos na to. Last na yung nakita mo. Utang na loob ko pa pala sa'yo yan. Ngayon pa ba naman tayo mag-aaway? Sino nang-aaway? Kalmado ako. Kaya nga, alimutan mo na to. Bumalik na tayo sa dati. Kalmado ako pero hindi nga ako tanga. Ano bang sinasabi mo na bumalik tayo sa dati? Hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Ngayon mo lang naman ako nakitang ganyan ah. Tama ka, ngayon nga lang. Kasi hindi ko nakita yung mga dati. Sana nga noon pa nakita ko na yan. Para hindi na rin tayo umabot sa engagement. Anong sinasabi mo? Hindi pa naman tayo nagsasama eh. Kaya hindi ko sasabihing maghiwalay na tayo. Mas sasabihin kong hindi na tuloy ang kasal. Nababaliw ka na ba? Mas matatanggap ko pa maging baliw kaysa maging tanga. Tigilan mo na nga yan. Hindi pwedeng iurong ang kasal. Hindi ko naman inuurong. Kina-cancel ko. Hindi nga pwede. Bakit hindi? Anong mabigat na dahilan? Sasama ang loob ng mga magulang ko. Ay may konsensya ka naman pala eh. Sana isinama mo ko sa ikinatatakot mong sumama ang loob. Sorry na. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. O ano, okay na ba? Kung makapagsalita ka, parang mo lang akong inagawan ng candy ah. Binastos mo ako, Van. Hindi ko na nga uulitin. Pwede mo namang ulitin. Kasi wala na akong pakialam. Tumigil ka na. Hindi natin ikakancel ang kasal. Paano? Magpapakasal ka mag-isa? Huwag mo nga akong gaguhin. Ayaw mong magago pero ako ginago mo? Basta tuloy ang kasal, tapos. Kaya nga, may 6 na araw pa para makapaghanap ka ng mapapakasalan. O kaya habulin mo yung babae mo kanina. Hindi ko babae yun. Nakilala ko lang siya. Nakilala mo lang? Usually pag may nakikilalang alam ko nakikipagkamay lang at hindi ikinakama. Tigilan mo na yan ha. Bakit anong gagawin mo? Pagbubuhatan mo rin ako ng kamay? Hindi ako ganun. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wish ko na lang na maging masaya ka. Goodbye! Christy! Christy! Pagkaalis ko sa bahay ni Van, pagkasakay ko sa kotse, pigil na pigil ang emosyon ko. Ayokong makita niya na nasasaktan ako. Kaya nang makalayo ang kotse, ay doon na bumuhos ang luha ko. Minahal ko po si Van, pero hindi ko akalain na iba pala siya. Bakit hindi ko agad ito nakita? Marahil nabulag ako dahil sa ligayang nararamdaman ko noon. Ang mas masakit ay parang okay lang sa kanya at parang tama lang ang ginawa niya. Parang wala siyang pakialam. Kung ginagawa niya yon, hanggang bago kami ikasal, magagawa niya ulit yon kahit matapos ng ikasal kami. Buo na po ang loob ko. Hindi ko na itutuloy ang kasal kahit ano pa ang sabihin niya. Pero nagulat ako nang siya pa ang may lakas ng loob para magsumbong sa papa ko na hindi ko na itutuloy ang kasal. Opo, Mama Ganda. Nalaman na ng mga magulang ko ang nangyari bago ko pa man sila makausap. Tinawagan agad sila ni Van at sinabi ang nangyari at sinabing nagsisisi na daw siya. Ewan ko po.
kung anong hipnotismo ang ginamit ni Van at siya ang pinanigan. Siya po ang pinaniwalaan ng papa ko. Nang makarating ako sa bahay ng magulang ko para sabihin ang nangyari, ay alam na nga nila. Pinagsabihan ako ni Papa na huwag pabigla-bigla sa desisyon ko. Dapat daw na ituloy ang kasal dahil planado na ito at naipakalat na ang imbitasyon. Isa pa nakakahiya daw sa mga magulang ni Van. Parang ayoko nang magpaliwanag sa Papa ko, Mama Ganda. Kasi kumbinsidong-kumbinsido na siya sa kanyang desisyon. Si Mama naman ay wala ding magawa. Hinayaan niya lang na si Papa ang magsalita. Hindi na nga din ako nagsalita, nagpaalam ako at agad umalis. Gusto ko pong mapag-isa. Nagpunta ako sa parke, sinundan pala ako ni Papa. At hanggang doon ay kinukulit pa rin niya ako. Kaya napilitan akong sabihin na may iba na din akong mahal. At magkikita kami sa parke. Sinabi ko na kung okay sa kanya na ng babae si Van ay siguro magiging okay din sa kanya na may iba rin akong lalaking mahal. Ewan ko anong naisip ko at biglang hinila ang padaan na lalaki at ipinakilalang karelasyon ko ito. Nagulat si Papa sa ginawa ko. Hindi siya naniniwala kaya sinabi ko sa lalaki na siya na ang magkwento tungkol sa relasyon namin. Hindi ko alam kung saan ba nanggaling ang lalaki yun kasi nagkwento siya ng fictional na kwento tungkol sa amin na parang pati ako ay naniwala sa nangyari. Sa nangyari sa lahat ng kwento niya. Kita ko sa mukha ni Papa na naniniwala siya pero ipinilit pa din niya na ituloy namin ang kasal. Planado na daw ito. At malungkot siyang umalis pagkatapos ng tagpong iyon. Salamat. Walang anuman. Ako si Christy. Ako naman si Ian. Paano mo naisip yung mga kinuwento mo kanina? Kwento namin ng girlfriend ko. Ay sorry, may girlfriend ka pala, baka magalit yun. Di siya magagalit. Okay lang sa kanya na may kausap kang ibang babae? Oo naman. Hindi siya magsiselos? Bakit naman siya magsiselos? Nasaan na siya? Nasa ibang boyfriend na. Ano? Matagal na kaming hiwalay. Di ko naman alam na magagamit ko pala ngayon yung kwento nung masaya pa kami. Wala na kayo? Matagal na. Okay lang ba na itanong ko kung bakit? Infidelity. Nagtaksil ka din sa kanya? Hindi. Siya ang nagtaksil sa akin. Sorry. Bakit yung tanong mo kanina kung nagtaksil din ako sa kanya? Bakit may din? Kasi ako naman ang pinagtaksilan ng boyfriend ko. Ikakasal na sana kami sa linggo tapos nahuli ko siyang may kasiping na iba kanina lang. Pero ayaw ng papa ko na huwag ituloy ang kasal. Sorry uli. Nakakahiya na ikwento ko pang buhay ko. Pareho naman pala tayo eh. Pinagtaksilan pareho at pareho natin kinukwento ang mga tungkol sa ex natin. Oo nga no? Di ba? Nakakabilib ka naman. Bakit? Kasi may problema ka pero nakakatawa ka pa rin. Ako kasi nung naghiwalay kami ng ex ko, halos masira ulo ko eh. Gusto ko ring masira ang ulo pero inisip ko, bakit ko gagawin yun? Eh hindi pa naman tapos ang buhay. Ang dami pang pwedeng mangyari. Tama ka naman. Na-realize ko rin yan. Pero matagal muna ako nagmukmok. Mahal mo pa ba ang ex mo? Hindi na siguro kasi hindi ko na siya naiisip eh. Sorry dahil sa akin nabalikan mo tuloy ang alaala niya. Okay lang yun. Iniisip ko na lang na nabasa ko sa comics yung kinukwento ko. Bakit ka pala nandito sa park? Teka, parang mali ata yung tanong ko. Siyempre namamasyal ka kaya ka nandito. Bukod sa pamamasyal, may camera din ako dito sa bag ko. Photographer ako. Pero kapag ganitong oras, umiikot ako sa buong park, naghahanap ng subject para kunan ng picture. Oo, ang daming magandang lugar dito. Actually, hindi lang lugar, pati tao. Gaya mo. Baka naman pwede kita maging subject. Ako? Anong
gagawin ko? Wala kang gagawin, basta maupo ka lang dyan. Huwag mo akong pansinin. Kukunan lang kita ng kukunan ng picture. Baka ma-conscious ako. Huwag mo ako tingnan para hindi ka ma-conscious. Isipin mo lang kung ano gusto mong isipin. Sige, pambawi ko sa tulong mo sa akin kanina sa papa ko. Okay, teka, kunin ko lang yung camera ko dito sa bag. Oh, yan. Ready? Ready na. Patingin ang mga kuha mo. Oh, eto. Ayoko magbuhat ng bangko pero ang ganda ko sa mga picture, pati yung paligid ko na-capture mo lahat. Salamat. Pero kung titingnan mo yung sarili mo, hindi talaga nagsisinungaling ang litrato. Na-capture niya yung lungkot mo. Oo nga. Ay, kalimutan na nga natin ang nega. Maiba ako, alam mo, may ginagawa kaming resort. Pag natapos, gusto kitang kunin para picturean yung lugar para sa profile namin. Siyempre may bayad. Naku, salamat. Gusto ko yan. Kunin ko ang number mo. Eto, may business card ako dito. Ayan. Sige, asahan mong tawag ko. Babawi talaga ako sa'yo. Di mo naman kailangan bumawi pero salamat. Malaking tulong yung alok mong yan. Eto naman ang business card ko. Send mo na lang din dyan yung mga pictures ko. Okay lang ba? Magkano ba? Wala, libre lang to. Sige, sasend ko sa email mo. Salamat. Sige, aalis na ako At teka, saan ka uuwi? Baka mag-check-in na muna ako. Ayoko muna makausap si na Papa Kung gusto mo lang naman sa bahay ka na lang magpalipas ng gabi. May guest room naman yung apartment ko Ha? Pero kung wala kang tiwala, naiintindihan ko. Ay, hindi naman. Sige, sama na ako. Pero bili tayo ng food Ako na bahala para may makain tayo. Uy, di ko tatanggihan yan. Halika na. Total, humingi naman talaga ako ng 2 linggong leave dahil nga sa kasal. Ginamit ko yon. Hindi na muna ako nagtrabaho. Ewan ko nung iisipin sa akin ng ibang tao kung bakit sumama ako sa lalaking hindi ko kilala nung araw na yon. Kung tatanungin ako kung bakit, hindi ko din alam. Basta ang gusto ko lang, malayo muna ako sa pangit na nangyari sa akin. Mabait naman po si Ian, marespeto siya. Kaya nagtataka din ako kung bakit siya ipinagpalit ng ex-girlfriend niya. Pero buhay na niya yon, kaya hindi ko na siguro pakikialaman. Unless gusto niyang ikwento pa ang buong detalye. Hindi lang isang araw ako nagtagal sa apartment ni Ian. Nang 3 araw ay nalaman ni Papa kung nasaan ako. Kahit naniniwala si Papa sa kwento ni Ian ay hindi pa din naman siya pumayag na hindi matuloy ang kasal. Isa pa, mga maganda, ay inisip niya na baka tinatakot lang ako ni Ian. Nagpunta si Papa sa apartment ni Ian kasama ang mga pulis. Sinabi niya na baka kidnap daw ako. Pero ako na ang nagpatunay sa mga pulis na walang kidnapan, na nagaganap at para mas maniwala sila, ay bigla kong hinalikan sa labi si Ian. Halatang gulat na gulat si Ian dahil hindi siya gumagalaw habang hinahalikan ko. Kaya walang nagawa ang mga pulis kasi hindi naman ako mukhang tinatakot o pinilit ng taong ito. Isa pa ay nasa tamang edad na ako kaya umalis sila. Hindi na din nakapagsalita si Papa. Sinabi ko na lang sa kanya, bago umalis, mahal ko sila ni Mama. Tumahimik si Papa at umalis na. Nang kami na lang dalawa ni Ian ay naiwan ang pagkagulat sa kanyang mukha. At doon po ako humingi ng sorry sa aking nagawa sa kanya. Nga pala, may convenience store dun sa kanto. Doon na natin bilhin lahat ng mga kailangan mo. Kumpleto naman dun. Sige. Ian, sorry uli kagabi Oo, napag-usapan na natin yan, di ba? Kalimutan mo na yun. Basta makakatulong, tutulong ako. Kaya lang sana sabihan mo muna ako kasi nagugulat ako Mukha tuloy akong tuod habang... Kung sa bagay, nakakatawa naman talaga. Pero salamat. Sana naman. Sa lahat. Sa lahat?
Mula nung isang araw sa park hanggang kagabi, hindi mo ko iniwan. Alam mo, hindi ko nga rin alam kung bakit kita tinulungan eh. Oo nga eh. Nung bigla kitang hinila, pwede mo naman akong itulak at iwan at pag-isipan na nababaliw na. Yun ang una kong naisip, pero nung makita ko yung papa mo, naisip ko na kailangan mo nga ng tulong. Nagsisisi ka ba sa pagtulong mo? Kung nagsisisi ako, di sana hindi ko na in-offer yung bakanting kwarto sa bahay, di ba? Oo nga. Pasensya na rin sa pangi-istorbo ha. Anong istorbo sinasabi mo? Tuwang-tuwa nga sa yung cabinet at ref ko eh. Ano? Yung cabinet at ref ko, tuwang-tuwa sa'yo. Kasi ngayon lang sila nagkaroon ng laman. Siyempre no, kakain din ako kaya kahit dun man lang makapag-share ako. Uy, pero hindi kailangan yun ha. Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi lang talaga ako nag-grocery kasi mag-isa lang naman ako. Madalas nakakalimutan ko na may pagkain pala ako nakatago. Kaya nasisira lang. Hindi ka ba palagi nagluluto? Hindi, sobrang dalang. Ang ginagawa ko, bumibili lang ako lagi sa labas. Ay, oo nga pala. Isa pa pala sa natuwa sa'yo, yung kalan ko. Ang tagal niya kasing hindi nagagamit eh. Mamimiss ako ng cabinet, ref at kalan mo. Bakit, aalis ka na ba? Oo, nakakahiya na eh. Ano ka ba? Walang problema sa akin yun. O baka nahihirapan ka na sa bahay ko ha. Ikaw naman kasi. Hindi mo naman kailangan maglinis, magluto. Yan tuloy. Napapagod ka. Hindi naman, ang saya nga eh. Ang tagal ko na rin namang hindi nagagawa ang mga bagay na yon, lalo na ang pagluluto. Bakit? Bumibili ka lang din sa labas? Hindi, may nagluluto kasi sa bahay. Sa bahay ng parents mo? Hindi ko pa pala nakwento. May sarili akong bahay. Nakabukod na ako sa kanila. Doon din nakatira yung ex mo? Hindi may sarili din siyang bahay. Kaya nga nagagawa niyang mambabae eh. Oh, wag mo nang isipin. May stress ka na naman eh. Mabuti nga nakilala mo siya agad habang maaga pa. Hindi pa kayo kinakasal. Oo nga, wag na nga natin siyang pag-usapan at baka sumulpot pa yun. Christy! Anong ginagawa mo rito? Para sunduin ka! Bakit mo ako susunduin? Hindi pa ba malinaw ang pinag-usapan natin? Christy, siya ba yung… Wag mo nang sabihin. O ayan! Nakaganti ka na pala eh! Bastos ka talaga. Ano sinasabi mo, pare? Ginamit ka lang ni Christy para makaganti sa akin. Ang kitid talaga ng utak mo. Tara na, Ian. Sige, tara. Hoy! Huwag niyo akong tinatalikuran ha! Halika na, Ian. Papansin lang yan. Nasa itsura naman niya eh. Ang alin? Ang magpapansin. Sira ulo ka! Hayop ka! Tigilan mo yan! Hoy! Pasalamat ka! Yan lang ang inabot mo! Hindi pa tayo tapos! Dinala ko sa ospital si Ian dahil sa dami ng pasa niya. Grabe ang iyak ko noon. Dahil alam ko, ako ang dahilan kung bakit nasaktan si Ian. Hindi ganun kalalim ang pagkakaibigan namin pero ang daming nangyayari at ang daming sakripisyo ang agad na ginawa ni Ian para sa akin. Hindi ko inakala na aabot sa ganito. Mabuti na lang at walang malalang naging pinsala si Ian. Maliban nga sa mga sugat at pasa. Ako naman ay humingi ako ng yelo sa nurse para sa pumutok kong labi dahil sa pagkakasampal ni Van. Sinabihan na lang kami na magpahinga sandali sa ospital at pwede nang umuwi. Gusto na sanang umuwi ni Ian pero sinabi ko na magpahinga muna siya. Habang nagpapalipas kami ng oras ay tumawag si Papa. Inalam niya kung nasaan ako. Sinabi ko na din mamaganda dahil gusto kong ipakita sa kanya kung gaano kasama ang lalaking gusto niyang ipakasal sa akin. Dumating si Papa sa ospital, kaya din pala siya napatawag, ay ipinagyabang pa pala ni Van sa kanya ang ginawa nitong panggugulpi kay Ian. Sinabi pa ni Papa na pinagsabihan na niya si Van at nangakong hindi na uulitin. Saka siya humingi ng pasensya kay Ian. Saka ako niyaya ni Papa na umuwi na. Sinabi kong hindi ko pwedeng iwan si Ian.
Pero sinabi niya na idadaan na lang daw namin si Ian sa bahay niya. Saka ko sinabi na hindi ko siya pwedeng iwan hanggat hindi siya maayos. Doon na ako nagulat nang sabihin ni Papa na kailangan na naming asikasuhin ang lahat tungkol sa kasal ko kay Van. Hindi po ako makapaniwala, Mama Ganda. Gusto ko nang umiyak, kaya tinanong ko si Papa kung naikwento din ba sa kanya ni Van na sinampal niya ako. Saka lang niya napansin na may sugat ako sa labi. Parang nanigas sa kinatatayuan niya si Papa nang malaman ito at nang makita ang pumutok kong labi. Nakita kong naluha siya, Mama Ganda. Kinausap niya ako at humingi siya ng tawad sa hindi pakikinig sa akin. Siya na daw mismo ang nagsabi kay Van na hindi natuloy ang kasal. Sinabi ni Papa sa akin na malaya na daw ako at hindi na niya pipilitin pa. Wala na ako nasabi kay Papa kundi ang yakapin lamang siya ng mahigpit. Ang yakap ko ang nagsabi ng lahat ng nasa loob ko. Matapos noon ay nilapitan niya si Ian na nakatulalang nakatingin sa aming dalawa. Natakot pa si Papa, akala niya epekto yun ng panggugulpi sa kanya ni Van. Natuwa lang pala si Ian sa nakita niya. Kinamayan siya ni Papa. Nagpasalamat sa lahat ng pagtatanggol na ginawa ni Ian para sa akin. Dahil nag-tricycle lang kami papunta, ay si Papa nang naghatid sa amin pabalik sa apartment ni Ian. Ito, uminom ka muna. Salamat. Wala bang alak? Puro ka talaga kalokohan. Puro chaser kasi pinaiinom mo sa akin eh. Kailangan mo ng maraming tubig kasi nabugbog ka. Aray naman sa nabugbog. Para namang hindi ako nakalaban. Uy, bakit ka tumatawa? Wala. Bakit nga? Wala nga. Aray Ano ko. nangyari? Wala. Sabihin mo muna sa akin kung bakit ka tumatawa. Huwag kang magagalit ha. Ano nga yun? Kasi hindi ka naman talaga nakalaban. Malay ko bang nag-jujujitsu pala yung ex mo? Hindi naman siya nag-jujujitsu ha. Huwag ka nang kumontra. Sinasabi ko lang naman yun para may excuse ako na hindi ako nakalaban eh. Pero hindi kita pinagtatawanan ha. Ang pinagtatawanan ko yung sinabi mo na parang hindi ka nakalaban. Oh, inulit-ulit pa. Ay, sorry. Pero walang biro. May masakit pa ba sa'yo? Madami pa pero tolerable naman. Huwag mong tiisin ha. Sabihin mo kung may masakit. Aray! Ano na naman? May masakit pala. Ha? Ano? Yung pag-alis mo. Huwag ka nga nagdadrama dyan. Natatakot lang ako Saan? na hindi na tayo magkikita. Iyan, yung ilang araw na pagsasama natin dito, parang ilang taon ng pagkakakilala yon para sa akin. Kaya paano hindi na magkikita? Di ba ikaw ang kukuha ng picture ng resort na tinatayo namin? Buti na lang pala photographer ako kasi kung hindi na tayo magkikita. Sobra ka naman. Malalim na tong pagkakaibigan natin. Pagkakaibigan? Oo. Okay. Anong okay? Wala. Ngayon ka na ba aalis? Mamayang gabi dun muna ako kina Papa para may kasama ako. Dito ka na muna para may kasama ka tsaka may kasama din ako. Kung ikaw na lang ang sumama sa akin kina Papa para maalagaan kita ron. Huwag, nakakahiya. Kay Papa ka pa nahiya. Nakita mo naman kung gaano siya kasincere sa pasasalamat sa'yo kanina. Ayoko maging pabigat. Ibig mong sabihin, pabigat pala ako nung ilang araw na nandito ako? Hindi ibang usapan naman yun. Dito kasi ikaw ang kumikilos, tapos nagluluto ka pa. Ako, hihilata lang ako dun sa bahay ng papa mo. Nakakahiya, di ba? Ano naman? Siyempre maiintindihan ni na Papa at Mama yun kasi sa kalagayan mo. Biro lang. Nagdadrama lang naman ako. Kaya ko naman sarili ko. Isa pa, kailangan nyo muna siguro magkasama-sama bilang pamilya. Kailangan mo sila ngayon dahil sa nangyari sa'yo. Hindi ka na iba sa amin. Ang sarap pakinggan nun, salamat. At teka, hindi ba ayusin mo pa yung mga gamit mo? Konti lang naman yon. Ilang pirasong damit lang yon. May kailangan ka pa ba? Wala naman, matutulog lang ako sandali habang nag-aayos ka ng gamit mo. Sige,
Mabuti pa nga, ipahinga mo na muna yan. Nakatulog nga si Ian. Siguro dahil sa tagtag din ang mga pasa niya. Pero hindi ako umalis hanggang hindi siya nagigising. Gusto kong magpaalam bago ako umalis. Ayoko naman siyang gisingin dahil kailangan niya yon. Habang hinihintay kong magising siya, ay nakatulog na din pala ako. Naalimpungatan ako, pasado 9:00 ng gabi. Napatayo ako at nagluto para pagkagising ni Ian may kakainin siya. Pero natapos akong magluto ay tulog pa din siya. Hanggang sa nakatulog uli ako sa kinauupuan ko at nagising nung umaga na. Nang gisingin ko si Ian, nag-init na pala siya ng mga niluto ko nung gabi. Sabi niya, mag-almusal na daw ako bago ako umalis. Masaya ang kwentuhan namin hanggang sa magpaalam ako. Habang lumalayo ako sa apartment ni Ian, ay may kakaiba akong nararamdaman. Parang nangungulila ako sa kanya. Doon ko nakumpirma sa sarili ko na mahal ko si Ian. Pero pinaglabanan ko ang nararamdaman ko kasi ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Napansin ni Papa na malungkot ako at kahit hindi ko sabihin ang dahilan ay alam niya. Doon ko na naamin na wala talaga kaming relasyon ni Ian. Ikinwento ko ang buong kwento. Nagulat ako sa sinabi ni Papa. Kung naging totoo daw ako sa sarili ko, sa nararamdaman ko, nung nakipaghiwalay ako kay Van, bakit daw hindi ako maging totoo sa sarili ko tungkol sa nararamdaman ko kay Ian. Naluha po ako, Mama Ganda. Hindi ko maipaliwanag. At muli, hindi nakapagsalita at niyakap lamang si Papa. At gaya ng dati, ang yakap na ang nagsabi kay Papa, lahat ng gusto kong sabihin. Christy! Busy ka ba? Hindi naman. Galing ako sa apartment mo eh. Wala ka kaya inisip ko nandito ka. Bakit di ka nagsabi na pagod ka patuloy pagpunta sa amin? Okay lang, susurpresahin sana kita eh. Di ko naman birthday Pero nasurpresa naman ako. Seryoso ako. Joke lang, to naman. Kumusta ka? Maayos na ako. Eto, nakakakuha na ako ng pictures ulit. Wala na nga yung mga pasamo, yung mga sugat na lang. Pero alam mo, sa totoo lang, natatakot nga ako eh. Ha? Saan? Dito sa mga sugat ko. Bakit? Anong sabi ng doktor? Wala naman, linisin ko lang daw. Nakakainis ka naman, akala ko kung ano na. Ano naman ang nakakatakot dun? Kasi baka magpeklat, papangit na yung balat ko. Seryoso nga, kumusta ka? Okay naman ako. Siyempre, tuloy ang buhay. Ay, teka, hindi ka na ba ginugulo ni Van? Bakit? Magpapagulpi ka na naman para sa akin? Hindi niya na ako magugulpi, no? Dala ko tong camera ko eh. Bakit ihampas mo sa kanya yan? Hindi mahal kaya nito. Paano makakatulong yung camera sa suntukan nyo? Pwede kasi mag-video dito. Kaya vi-videoan ko pag ginugulpi niya ako. Gagawin mong ebidensya. Hindi. Para may remembrance ako na binubugbog ako. Nakakainis ka. Teka, ikaw naman. Kumusta ka? Mabuti. Mabuting mabuti. Sa tanong mo kanina kung ginugulo pa rin ako ni Van, hindi na. Ang maganda, magkaibigan pa rin ang mga magulang namin. Naintindihan ng magulang ni Van ang desisyon ko dahil mali ang ginawa ng anak nila. Aba, mabuti nga yun. Congratulations. Salamat sa'yo. Wala naman akong ginawa. Nanindigan ka para sa akin. Siguro kung wala ka nun, iba ang kinalabasan ng buhay ko ngayon. Oo yan, nagpapasalamat ka na naman. Nahihiya na ako. At hindi matatapos ang pasasalamat ko sa'yo. Alam mo, picturean na lang kita. Mamaya na nga yan. Iimbitahan kita sa bahay. Sa papa mo? Hindi, sa bahay ko. Pero pupunta rin sina mama at papa. Anong meron? Wala lang, Thanksgiving. Kailan yan?
Ngayon na! Ano? Ngayon na? Ayan! Yan yung ine-expect ko na reaction sa sorpresa ko. Di naman sorpresa yun. Panggugulat talaga yun. Tara na! Sandali, tingnan mo naman tong suot ko, nakakahiya. Anong nakakahiya sa t-shirt at jeans? Harap ako sa mga magulang mo tapos nakaganito lang ako. Okay lang sa kanila yan. Uuwi na muna ako. Bigay mo na lang sa akin address mo, susunod ako. Huwag na, halika na. Nahihiya talaga ako Alam mo, kahit nakasando ka pa, okay lang kina mama at papa yun. Kaya halika na. Ikaw naman ang importante, hindi naman ang damit mo. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Ako rin pala, may gusto akong sabihin. Doon mo na sa bahay sabihin. Gusto ko ngayon na. Sige, kung dito mo sasabihin ang sasabihin mo, siguro dito ko na rin sasabihin ang sasabihin ko. Mauna ka. Mahal kita. Mahal din kita. Akala ko, ako lang ang nahulog kay Ian. Siya din pala. Alam mo ba, ang iniisip ko noong mga sandaling yun, Mama Ganda. Mapagdesisyonan kong sabihin kay Ian na mahal ko siya. Na kapag ang balik sa akin ay iba, may intindihan ko. Ang gusto ko lang masabi sa kanya, yung nararamdaman ko. Pero iba ang naging ending. Napakasaya ng araw na yon. Sa dinner, sinabi namin kina Mama at Papa ang lahat. Bago ibinigay ni Papa ang blessing niya at tinanong niya kami ni Ian kung totoo daw ba ang nararamdaman namin para sa isa't isa. At hindi kami magloloko. Siyempre ako oo at si Ian nangako pa na hindi niya gagawin ang masamang karanasan ko kay Van at ang karanasan niya sa dating karelasyon niya. Saka pa lang kami binati nila, Mama at Papa. Yun na yata ang pinakamasarap na dinner na nakain ko. Pero nagulat ang lahat ng tanongin ni Papa si Ian kung kailan niya balak magpakasal dahil sinagot siya ni Ian na ayaw niyang magpakasal. Tahimik ang buong bahay dahil sa nadinig. Nang biglang idugtong ni Ian na ayaw niyang magpakasal dahil gusto niya muna akong ligawan para daw magandang simula namin. Nagkaaminan na kami na mahal namin ang isa't isa pero gusto daw ni Ian na dumaan sa proseso ng pag-angat ng relasyon namin. Ginawa nga niya yon, Mama Ganda, at sa ngayon ay 3 buwan na kaming kasal. Ayaw na ni Papa na may masabing ibang tao kay Ian kaya pinahiram niya ito ng kapital para magtayo ng negosyo at bayaran niya na lang kapag kumikita na ito. Maganda ang takbo ng photography studio ni Ian at mas maganda ang takbo ng relasyon namin. Siya nga pala, Mama Ganda, hindi lang imbitado ang mga magulang ni Van sa kasal namin kundi ninong at ninang pa namin sila. Wala si Van sa kasal kasi pinapunta na siya ng magulang niya sa Amerika. Pinabalik sa pag-aaral. Salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang aking kwento. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Christy. Barangay LS 91.1 forever. Nakaka-good vibes naman ang kwento ni Christy. Ayan po ang ating letter sender. Christy, thank you sa iyong pagsulat sa ating programa. At you are very smart at napakatapang mo din na babae dahil agad-agad kinumpronta mo ang sitwasyon na kailangan matigil, di ba? Hindi ka nag-compromise dahil mali talaga yon. Magmamahal tayo kabarangay pero hindi tayo magtotolerate ng kasalanan. Okay, ganun ang pag-ibig kabarangay. Hindi nagtotolerate ng kasalanan. Kundi nag-i-encourage pa na itama mo yan. At ayusin mo. Okay? So, alam mo kabarangay, ang pag-ibig hindi mo alam talaga kung saan mo matatagpuan yan eh. Kung minsan talagang ipopwesto ka sa lugar na hindi mo inaasahang doon mo siya makikita. At yun ang nangyari kay Christy at Ian.
Hindi po aksidenteng nagkita sila doon. Talagang ang taong para sa isa't isa, pagtatagpuin po talaga. Wala tayong masasabi dyan, kabarangay. No? Nakakatuwa lang dito, sa oras ng pangangailangan, sinakyan siya ni Ian. At sinakyan niya yung impronto na role na pagiging boyfriend no ni Christy. Kabarangay, kapag siguro ako kapag ganun, nangyari sa akin yan one time, pero hindi as a girlfriend, as a friend ng isang babae na medyo brutal din kasi yung boyfriend nung girl na to. So, parang one time, nagkasalubong sila, tapos nag-aalibay siya, ba't hindi siya sumipot kahapon, ganyan-ganyan. Nagkataon naman na dumaan ako, tapos hinila ako ni girl, sabi niya, eto kasi si Mama Ganda, ganyan. Kunwari Mama Ganda ng pangalan ko noon. Pumunta kasi ako sa bahay nila sabi niya kasi mag-lunch kami ng sabay. So, hindi ko akalain na nangyayari talaga siya sa totoong buhay. And then, umuo ako, sabi ko, oh yes, magkasama kami. Kasama kami last time. In-invite ko kasi siya sa lunch ganyan. So, sinakyan ko yon yung role niya na yun. And then, I found out na ito palang lalaking to is medyo nananakit siya. Sinasaktan niya yung girlfriend niya na yun nga, yung humila sa akin sa daan. We were in college back then. Tapos, gusto na niyang parang inuutay-utay niya yung pag-alis dun sa relasyon na yon. So, nalaman ko lang na, okay, medyo may pasa si girl, ganyan. Pero, kami, magkakilala talaga kami. Sabi niya, ayun, parang sinasaktan siya. So, medyo natakot siya nung time na yon. So, ang ginawa niya, hinila niya ako tapos nagpanggap siya na. Kaya hindi siya sumipot sa date nila kasi in-invite ko siya sa lunch. Pero hindi naman ako sinapak ng lalaki. So, ayun lang mga kabarangay. Why do I tell you this? Dahil, totoo po yun. Kapag kami mga pagkakataon talaga na yung mga ganong pagkakataon, mga ganong tagpo, bigla kayo nila tapos parang pinagpapanggap ka. Although, syempre hindi tayo sigurado kasi baka masangko tayo sa isang gulo. Pero mararamdaman mo na parang kailangan niya ng tulong. I think, sasakay na lang ako sa ipapagawa niya sa akin. So, di naman tayo pababayaan mga kabarangay. Lagi namang may backup ang Panginoon sa mga mabubuting tao. So, ayun, nangyari, in-excuse siya ng boyfriend niya. Okay, sige. At least, gusto ko lang malaman, sabi ng boyfriend niya. Naalala ko lang yung eksenang paghila ni Christy kay Ian doon sa park nung nagpapaliwanag siya sa tatay niya. Doon sa akin, nung nangyari sa akin sa college. At kabarangay, alam mo, if I have to do it over and over again, gagawin ko. Lalong-lalo na kung talagang alam mong, mararamdaman mo naman yon pag kailangan niya ng tulong. Pag kailangan ng tulong ng tao, humigit sa'yo. Kasi siguro, hindi natin alam, baka sa ibang pagkakataon, tayo naman ang malagay sa ganong sitwasyon. Hihingi din tayo ng tulong kahit sa stranger o kahit sa isang tao na hindi natin kilala. So, best wishes, mga kapuso, kabarangay. Si Christy at saka si Ian na kasal na ngayon. At getting stronger ang relasyon. Salamat sa pagbahagi nyo sa kwentong ito. At next week ulit mga kabarangay sa mga panibagong kwento na ating pagsasalu-saluhan. Dito pa rin sa Barangay LS 91.1. Forever. Hello mga kabarangay! Mama Ganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 Forever.